Hinaplos ko ang kuwelyo ng mamahaling Amerikana ni Leandro at dahan-dahang inayos ang kurbata ng lalaking inakala kong magiging kanlungan ng aking buong buhay. Sa tabi ng salamin, nakalatag ang huling dokumentong nilagdaan ko na nagpapahintulot sa kumpanya ng kanyang pamilya na pansamantalang magamit ang aking binubuong sistemang bantay dagat upang isalba sila sa pagkabangkarote. Gawin mo na ang plano, Leandro. Siguraduhin mong nakaposas na ang babaeng yan bago pa siya makalabas ng simbahan para sa atin na ang buong kumpanya at ang anak natin sa tiyan ko. Ang boses ni Catalina na galing sa kabilang linya ng teleponong na iwang naka-speakerphone sa mesa. Mabilis na lumapit si Leandro. Nanlalaki ang mga mata at agad na pinatay ang tawag gamit ang nanginginig niyang mga daliri. Ngunit huli na ang lahat dahil ang bawat kataga ay malinaw na bumaon sa aking pandinig, tila ba malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na pangarap. Teodora, baby, let me explain. Mabilis na wika ni Leandro habang hinahawakan ang aking mga kamay na tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito. You have to understand the big picture. Gipit ang pamilya ko ngayon. Kailangan namin ang patent ng bantay dagat para hindi kami magdemanda ng bangkarote sa bangko. Catalina is just a distraction. Business is business. Magpapakasal pa rin tayo. But we need to do this. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios kasama ang wedding coordinator na pawis na pawis. Tumingin sa akin ang matanda nang may mapagmataas na mukha na tila ba isa akong dumi na dapat linisin sa kanilang marangyang buhay. Teodora, the guests are waiting, utos ni Doña Remedios nang may autoridad. Huwag kang mag-inarte rito. Utang na loob mo sa amin kung bakit nakatayo pa ang kumpanya mo ngayon. Pirmahan mo na ang buong paglilipat ng software at lumabas na tayo sa altar. Ayokong magkaroon ng eskandalo sa harap ng media. Ma'am Teodora, nagsisimula na po ang koro sa labas. We need to go now. Pagmamadali naman ng coordinator habang hinihila ang dulo ng aking mahabang belo. Nasa gitna ako ng isang gupit na linya, kung saan sa kaliwa ko ay ang lalaking nagnakaw ng aking tiwala at sa kanan ko ay ang pamilyang nais kumuha ng aking pinaghirapan ng walang kahirap-hirap. Walang puwang para umatras, walang oras para umiyak o magtanong pa kung bakit nila ito nagawa. Ito ba ang kapalit ng 5 taong pagpupuyat at pag-aalay ng aking talino para sa kanila? Ang pag-ibig na inakala kong ginto ay isa lamang palang kalawang na unti-unting kumakain sa aking buong pagkatao. Hindi ako iiyak para sa mga taong walang kaluluwa. Mula sa abo ng aking tiwala, gigising ang isang bagong Teodora na walang kinatatakutan. Tiningnan ko si Leandro nang may pilit na ngiti. Ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng yelo sa madaling araw. Huwag kang mag-alala, Leandro, bulong ko habang marahang inaalis ang aking mga kamay sa kanyang mahigpit na hawak. Let's get this wedding started. I want everyone to see what happens next. Nang tumalikod si Leandro at Doña Remedios upang lumabas at mag-abang sa dulo ng pasilyo, mabilis kong kinuha ang aking tilpono mula sa bulsa ng aking bestido. Sa loob ng 3 segundo, nag-input ako ng isang lihim na code sa aming server. Ang master encryption key ng bantay dagat ay ligtas kong inilipat sa isang pribado at nakatagong trust server na ako lamang ang may kapangyarihang magbukas. Habang ang iniwan kong kopya sa kanilang system ay pansamantalang gumagana lamang. Ngunit may nakatagong oras ng pagsira. Ito ang aking unang hakbang sa pagbawi ng aking buhay. Bumukas ang malalaking pinto ng simbahan ng San Aguros, ang marubdob na tunog ng organo ay umalingangaw sa buong katedral. Ngunit para sa akin, ito ay tunog ng isang paparating na digmaan na ako mismo ang mamumuno. Naglakad ako sa pulang karpet habang nakatitig sa akin ang daan-daang bisita mula sa mataas na lipunan ng Manila,
bulong-bulungan ang sumusunod sa aking bawat hakbang. Nang makarating ako sa altar, huminto si Leandro. Ngunit sa halip na hawakan ng aking kamay tulad ng nasa plano, umatras siya ng may kasamang malamig na ngiti. Mula sa unang hanay ng mga upuan, tumayo si Catalina Alvarado. Suot ang isang puting bistida na nagpapakita ng kanyang dahan-dahang lumalaking tiyan. Lumapit siya kay Leandro at sa harap ng lahat, kinuha ni Leandro ang singsing pangkasal mula sa kanyang bulsa at isinuot ito sa daliri ni Catalina. Isang malakas na bulong-bulungan ang gumaralgal sa buong simbahan. Na tila ba nayanig ang katahimikan ng banal na lugar dahil sa hindi inaasahang tagpo. Teodora Villarreal! Malakas na sigaw ni Doña Remedios mula sa likuran, sapat na upang marinig ng lahat ng naroroon at ng mga reporter sa labas. Ikaw ay isang magnanakaw. Ginamit mo ang peking software upang i-blackmail ang aking anak na pakasalan ka. Ninakaw mo ang teknolohiya ng De Los Reyes. Sa sandaling yon, 4 na unipormadong pulis ang mabilis na pumasok sa altar. Hawak ang isang warrant of arrest na may aking pangalan. Mula sa gilid, sumulpot si Aling Cora. Ang kanyang tilpono ay nakatapat sa aking muka habang nagsasagawa ng live broadcast sa internet. Heto na po mga kamarites, ang mapagkunwaring bride huli sa akto. Ninakaw pala ang software ng pamilya De Los Reyes para makapasok sa mayaman na pamilya. Isinisigaw ni Aling Cora sa kanyang camera habang dumarami ang mga nanonood sa chat. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila nang walang takot sa aking mga mata. Si Leandro na nakayuko ngunit may lihim na ngiti. Si Catalina na nakasandal sa kanyang dibdib. Si Doña Remedios na tila ba isang reynang nagwagi. At si Felisa na nakatayo sa tabi na may wad na lungkot sa muka. Lumapit ang pulis at marahang inilagay ang malamig na bakal ng posas sa aking mga kamay. Ngunit walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa aking muka. Tumingin ako ng diretso sa kamera ni Aling Cora. Sa pamamagitan ng aking malamig at matatad na tinig, sinabi ko sa libu-libong nanonood. Huwag ninyong patayin ang live na ito. Dahil na yon, gusto kong makita ng buong bansa kung sino talaga ang pumili at nagsuot ng sing-sing na yan. Habang hinihila ako ng mga pulis palabas ng simbahan, lumapit si Leandro sa aking tabi at bumulong ng napakababa sa aking tainga. I warned you, Teodora. Ibigay mo sa akin ang master key ng bantay dagat at titiyakin kong hindi ka mabubulok sa kulungan. Isipin mo ang nanay mo. Ang lamig ng bakal ng posas ay gumapang sa aking balat. Ngunit ang aking puso ay mas malamig pa kaysa rito sa sandaling ito. Ang bawat patak ng tubig mula sa kalawanging gripo sa sulok ng aking selda ay tila isang mabagan na pintig ng orasan, nagpapaalala sa akin na ang bawat sandali ng aking pananatili rito ay isang tagumpay para sa mga De Los Reyes. Ang aking marangyang pangkasal na gawa sa mamahaling sutla ay punit na sa laylayan at marumi, na dahil sa alikabok ng semento, isang malupit na kabaliktaran ng aking katayuan, ilang oras lamang ang nakalilipas. Hindi ako kumikilos. Nakaupo ako ng tuwid sa matigas na papag, tinitiis ang malalamig na tingin ng iba pang mga preso na tila ba tinitimbang kung gaano kabilis babagsak ang isang donya na tulad ko. Ngunit hindi nila alam, ang katahimikan ko ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Isang maingay na kalansing ng susi sa bakal na pinto ang bumasag sa aking pag-iisip. Lumapit ang isang gwardiya at iniabot sa akin ang isang lumang teleponyo. May tawag ka! Mabilis lang to! Aniya ng may hapis na boses. Ate Teodora. Ang boses ni Mila sa kabilang linya ay gumaralgal, puno ng hikbi na hindi niya mapigilan. Si Tita Amparo, pagkakita niya sa balita sa TV kanina, bigla siyang humawak sa dibdib niya. Isinugod namin siya sa St. Luke's.
Sabi ng doktor, it's a severe stroke. She's in the ICU right now. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang aking hininga ay nagbara sa aking lalamunan. At sa isang sandali, naramdaman ko ang panghinginig ng aking mga kamay. Ang aking ina, ang tahing dahilan kung bakit pilit kong binuo ang pangarap na ito, ay nag-aagaw buhay dahil sa kasuklam-suklam na palabas ni na Leandro. Mila, makinig ka! Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit na tila dinudurog ang aking puso. Huwag kang aalis sa tabi ni Mama. Gagawan ko ng paraan. Bago pa ako makasagot ng higit pa, kinuha na ng gwardiya ang telepono. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto nang muling bumukas ang pinto ng pasilyo. Pumasok si Leandro, maayos pa rin ang suot na Amerikana. Dala ang amoy ng pabangong dati ay nagpapakalma sa akin. Ngunit na yon ay amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Theodora, baby, narinig mo ba ang balita? Lumapit siya sa rehas. Ang kanyang mukha ay puno ng wad na pag-aalala. I'm so sorry about your mom. Sabi ko naman sa'yo, we could have avoided this. I have the papers here. It's a transfer of ownership for Bantay Dagat, and in exchange, I've already prepared a contract with the hospital's best specialists. Sagot ng pamilya ko ang lahat, pati ang pagbawi sa kaso mo. Sa likod ni Leandro, lumitaw si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila ba tinitiyak na ramdam ko ang bigat ng kanyang kapangyarihan? Huwag ka ng matigas ang ulo, Theodora. Wika ng matanda. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. Remember your utang na loob. Kami ang nagbigay sa iyo ng kapital noong nagsisimula ka pa lang. Isipin mo ang kalagayan ng ina mo. Gusto mo ba siyang mamatay nang dahil sa pride mo? Sign the papers, and this nightmare ends now. Ito ang kanilang ganting matwid. Ang gamitin ang buhay ng aking ina upang makuha ang aking kaluluwa. Isang klasika na hakbang ng mga De Los Reyes ang ipitin ang biktima sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. Dahan-dahan akong tumayo. Nilapitan ko ang rehas hanggang sa magtagpo ang aming mga mata ni Leandro. Nakita ko ang isang mabilis na kislap ng takot sa kanyang mga mata nang mapagtanto niyang wala siyang makitang kahit anong bahid ng pagsuko sa akin. Ang aking utang na loob ay binayaran ko na ng 5 taon ng aking buhay, sakripisyo at talino na natpayaman sa inyo. Ang aking boses ay mahina, ngunit bawat salita ay tila talim ng kutsilyo sa katahimikan ng presinto. And about my mother? She would rather die with dignity than live knowing her daughter knelt before people like you. Kinuha ko ang pluma mula sa kamay ni Leandro. Inakala niya na pipirma na ako. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa inaasahang tagumpay. Ngunit sa halip na sa linya ng pirma, mabilis kong isinulat ang malalaking titik sa gitna ng dokumento. Ang aking dignidad ay hindi ibinebenta. Ibinato ko ang pluma at ang papel sa sahig sa tapat ng kanilang mga paa. Get out! Ang tanging sambit ko. Namula ang mukha ni Doña Remedios sa galit, habang si Leandro ay napatulala sa aking kawalan ng takot. You will regret this, Theodora. Bubulukin ka namin dito. Sigaw ng matanda bago sila tuluyang hinila ng gwardiya palabas. Nang muling bumalik ang katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng pader na tila dahan-dahang gumuguho sa akin. Umupo ako sa sahig, isinandal ang aking ulo sa malamig na semento. Kailangan kong kumilos. Nayon din. Isang batang gwardiya, ang nakita kong nakatingin sa akin kanina na may halong awa, ay lumapit at palihim na naghulog ng isang maliit na lukot na papel sa aking kandungan. Binuksan ko ito nang may nanginginig na mga daliri. Ang sulat ay hindi galing kay Mila. Your bank accounts, personal and corporate, have been frozen by the court order initiated by Attorney Felisa. You have zero balance as of 4 p.m. Move fast.
They are going for your ancestral house next. Ang hangin sa loob ng selda ay tila tuluyang nawala. Wala na akong pera. Ang aking ina ay nasa ICU at ang aking mga kaaway ay handa nang kunin ang huling piraso ng aking alaala. Nang sumunod na umaga, ang malamig na semento ng selda ay naging mas malupit sa aking katawan. Ngunit ang aking isip ay nananatiling matalas tulad ng isang bagong hasang patalim. Ang balita tungkol sa pag-freeze ng aking mga account ay hindi na ako nagulat dahil alam kong ito ang unang hakbang ng mga De Los Reyes upang pilayin ang aking kakayahan na kumuha ng magaling na abogado at panatilihin ang aking ina sa ospital. At ang utak sa likod ng mabilis na pag-freeze na ito ay walang iba kundi ang aking sariling ninang at iginagalang na abogado ng aming pamilya, si Attorney Felisa Ariola. Pumasok siya sa silid-pulong ng mga preso na may dalang amoy ng mamahaling lavender at luhang tila bahanda nang pumatak sa kanyang mga pisingi anumang sandali. Ang kanyang mamahaling seda na blusa ay walang kahit isang lukot. Lubang kaiba sa aking maruming pangkasan na punit na ang laylayan dahil sa kalumaan ng selda. Eudora, aking ina-anak? Diyos ko, ano ang ginawa nila sa iyo rito? Umiiyak niyang wika sabay yakap sa akin ng mahigpit na tila ba tunay na nag-aalala sa aking kalagayan. Ang dumi-dumi mo, Hija. I can't believe Doña Remedios would go this far. Pakiusap, magtiwala ka sa akin, gagawan natin ito ng paraan. Nang dahan-dahan niyang ihahaplos ang kanyang kamay sa aking balikat upang ako ay aluin. Marahan, ngunit dinala ko ang aking katawan palayo. Iniwasan ko ang kanyang paghawak ng may buong grasya, ngunit may kasamang matinding lamig na nagparamdam sa kanya ng aking distansya. Nakita ko ang isang mabilis na pagkabigla sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong itinago sa likod ng kanyang mapagkalingang muka habang inaayos ang kanyang salamin. Inilapag ni Felisa ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy na may mga gasgas at mantsa ng lumang tinta. I worked all night for you, Theodora. Gumawa ako ng kasunduan, isang gag order at settlement agreement. We need to sign this as soon as possible para matigil na ang maruming kampanya ng media ni na Remedios laban sa iyo at sa kumpanya mo. Ito lang ang tanging paraan para payagan silang piyansahan ka ng korte. Kinuha ko ang dokumento at dahan-dahang binasa ang bawat linya. Bilang isang programmer at tagapagtatag ng kumpanya, sanay ako maghanap ng mga nakatagong bug sa libu-libong linya ng code. At ang mga legal na dokumento ay walang pinagkaiba sa aking paningin. Doon, sa ilalim ng ikasampung pahina, sa isang maliit at halos hindi mapapansing subnay, nakita ko ang nakabaong patibong na inihanda niya para sa akin. The undermentioned party waives all future rights to file civil or criminal countersuits against the De Los Reyes Shipping Corporation, its major shareholders, and affiliates. Basa ko sa aking isip nang may kasamang mapait na ngiti. Isang ganap na pagsuko ng aking karapatang lumaban, isang kasunduan na maglilibing sa akin sa habambuhay na kahihiyan habang sila ay nagpapakasasa sa aking imbensyon. Ibinaba ko ang papel at tumitig ng diretso sa aking ninang. Ang aking mga mata ay walang kahit anong emosyon. Ninang Felisa, naging abogado ka ng aking pamilya mula noong bata pa ako. Ikaw ang humawak ng mga patent ng aking ama nang pumanaw siya. At ikaw ang nangako sa kanya na puprotektahan mo ako. Yes, Hiha. At alam mo, kung gaano ko kayo kamahal ng mama mo. Kaya ko nga ginagawa ito para sa'yo. Mabilis niyang sagot, pilit na pinapanatili ang lambing sa kanyang tinig. Kung gayon, magkano ang ibinayad sa iyo ni Doña Remedios upang isulat ang subnay na ito? Ang aking tinig ay walang galit, ngunit may kasamang talas ng isang patalim na direktang tumama sa kanyang puso. Magkano ang halaga ng 5 taon ng aking tiwala sa iyo, Ninang?
O baka naman mas matagal mo na kaming ibinebenta sa kanila? Ang lambing sa mukha ni Felisa ay dahan-dahang naglaho. Tila ba isang maskara na hinila mula sa kanyang mukha ng isang malakas na puwersa. Ang kanyang likod ay naging tuwid at ang kanyang mga mata ay naging malamig at walang emosyon. Ang tunay na mukha ng isang tusong abogado na walang pinapanigan kundi ang pera. Theodora, be realistic. Wika niya sa wikang Taglish. Wala na ang huwad na luha at laming. You are behind bars. Ang kumpanya mo ay paralisado dahil sa mga paratang ng hacking at corporate espionage. Doña Remedios controls the narrative and more importantly, they control the money. Wala kang laban kung mananatili kang ganyan katigas. Sinasabi mo bang hindi mo ko ipagtatanggol sa korte? Tanong ko habang nakangiti ng bahagya. Tinitingnan ang kanyang nanginginig na mga kamay. I am trying to save you from rotting in jail, you stubborn girl. Patuloy ni Felisa. Tumayo siya at hinampas ang mesa gamit ang kanyang mga palad na lumika ng isang nakabibinging tunog sa maliit na silid. Ang wes na hahawak ng cybercrime case mo? Si Judge Alcantara. He was a close associate of Don Basilio before. Doña Remedios owns him, body and soul. Kung hindi mo pipirmahan ang gab order na ito, titiyakin ko na hindi ka makakalabas bago ang paglilitis na maaaring tumagal ng 3 hanggang 5 taon. Isipin mo ang nanay mo sa ICU. Sino ang magbabayad ng ICU bills kung patuloy kang magmamatigas? Mamamatay siya ng dahil sa pride mo. Tiningnan ko siya. Naramdaman ko ang huling piraso ng tiwala na mayroon ako sa aking ninang na tuluyang nadurog at naging abo sa aking harapan. Ngunit sa halip na matakot sa kanyang mga banta, naramdaman ko ang isang matalim na liwanag sa aking isipan. Ang takot ay para lamang sa mga walang plano at ako ay may sapat na bala upang maghintay sa aking takdang panahon. Hindi ko pipirmahan yan, sabi ko nang may buong kapanatagan. Kinuha ni Felisa ang kanyang mga dokumento nang may nanginginig na galit sa kanyang mga daliri. You are making the biggest mistake of your life, Teodora Villarreal. Kakailanganin mo ang tulong ko. At sa oras na yon, huli na ang lahat para magmakaawa ka. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid pulong nang hindi man lang ako muling tiningnan. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dahan-dahang nawawala sa katahimikan ng madilim na presinto. Tumayo ako at lumapit sa salaming bintana na naghihiwalay sa silid pulong at sa labas ng gusali. Nakita ko si Felisa sa kabilang panig. Mabilis na inilabas ang kanyang telepono habang naglalakad patungo sa kanyang mamahaling sasakyan. Dahil sa bahagyang nakabukas na bintana sa itaas ng silid, pilit kong pinakinggan ang kanyang boses habang lumalayo siya sa akin. Yes, it's done! Hindi siya pumirma! Wika ni Felisa sa kanyang telponyo habang galit na binubuksan ang pinto ng kanyang kotse. Huwag kang mag-alala, Esther. Gawin mo na ang susunod mong hakbang. We need to push her to the edge para wala na siyang ibang pagpipilian kundi sumuko. Napatigagal ako sa aking kinatatayuan habang dahan-dahang gumagapang ang lamig sa aking likuran. Esther. Ang pangalang binanggit niya ay walang iba, kundi ang pangalan ng babaeng inakala kong walang kinalaman sa pamilyang ito. Sino si Esther? At bakit siya kasabwat ng aking sariling ninang upang pabagsakin ako sa ganitong paraan? Hindi pa natatapos ang gulat sa aking sistema na muling bumukas ang mabigat na pinto ng silid pulong ng presinto. Pumasok ang isang gwardiya na may kasamang isang babae na tila nasa kalagitnaan ng kanyang 35 taong gulang. Sinuot niya ang isang napakapurmal at may kabantugan na kulay abong Amerikana na may kasamang matalas na paningin na tila ba sinusuri ang bawat sulok ng aking pagkatao sa loob ng 1 segundo. May bisita ka pa, Villarreal?
20 minuto lang, sabi ng gwardiya bago muling isinara ang pinto na lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Umupo ang babae sa tapat ko. Inilapag ang kanyang mamahaling katad na bag at dahan-dahang inilabas ang kanyang ID. I am Esther Alcantara, Teodora. Pakilala niya sa akin sa isang mahinahon, ngunit may otoridad na boses sa wikang Taglish. Isa akong senior auditor. I know who you are, and more importantly, I know what Doña Remedios and Leandro did to you. Inilabas niya ang isang manipis na folder mula sa kanyang bag at inihayag ang ilang mga kopya ng bank statement at audit trail. These are the secret transactions of De Los Reyes Shipping. Dito makikita kung paano dahan-dahang nilimas ni Leandro ang pondo ng kumpanya para sa kanyang mga utang sa online gambling at kung paano ito tinakpan ng kanyang ina gamit ang pera ng pensyon ng kanilang mga manggagawa. Tiningnan ko ang mga papel ng may matinding pagdududa. Pagkatapos ng pagtataksili na Mila at Felisa, ang aking puso ay naging isang saradong kuta. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Anong kailangan mo sa akin, Esther? Tanong ko habang nananatiling tuwid ang aking likod. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Esther habang sumasandal siya sa kanyang upuan. Dahil may pareho tayong kaaway. I am the illegitimate daughter of Don Basilio de los Reyes. Noong pumanaw ang ama ko, Doña Remedios made sure my mother and I were thrown out of Manila like trash upang maprotektahan ang tinatawag nilang dangal ng pamilya. I am back to claim what is mine and to destroy her empire in the process. Kinuha ko ang mga audit papers at dahan-dahang binuklat ang bawat pahina. Bilang isang eksperto sa teknolohiya at cybersecurity, mabilis kong napapansin ang mga pattern ng mga numero. Ngunit habang binabasa ko ito, napansin ko ang isang bagay na hindi tugma. Ang mga pahina ay may bilang na 11 hanggang 14. Ngunit ang susunod na pahina ay biglang naging 18. May 4 na pahinang sadyang tinanggal mula sa ulat upang mapanatili ang aking konsentrasyon at itago ang aking hinala. Dahan-dahang tinapik-tapik ko ang aking mga daliri sa ibabaw ng mesa. Ang mahinang ritmong tunog na nilikha ng aking mga kuko sa kahoy ay tila ba isang calculator sa aking isipan? Tinatantiya ang bawat posibleng hakbang ng babaeng nasa harap ko ngayon. Naalala ko ang narinig ko mula kay Felisa kanina. Huwag kang mag-alala, Esther. Gawin mo na ang susunod mong hakbang. Kaya naman, si Esther ay nakikipaglaro rin kay Felisa. O baka naman ginagamit lamang niya si Felisa upang mapalapit sa akin. Isang komplikadong laro ng ahas. Ngunit handa akong sumayaw sa kanilang tugtog upang makalabas sa rehas na ito. Maganda ang mga dokumentong ito, Esther. Wika ko nang may malamig na ngiti, ibinaba ko ang folder sa mesa. Ngunit may kulang. May mga pahinang sadyang hindi mo isinama rito. Kung gusto mo ng buong pakikipagtulungan ko, kailangan kong makita ang buong katotohanan. Napatigil ang kanyang paghinga ng isang saglit bago siya dahan-dahang tumawa ng mahina. You are indeed as sharp as they say, Teodora. Yes, I am keeping some cards for myself. Business is business, right? But here is my offer. I will pay your massive bail. Alam kong na-freeze na ni Felisa ang lahat ng accounts mo at wala kang kahit isang piso para makalabas dito o pambayad sa ICU ng nanay mo. At ano ang kapalit ng kalayaang yon? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Kapag nakalabas ka na, kailangan mo akong tulungang pasukin ang personal na digital vault ni Doña Remedios sa kanilang server. Bulong ni Esther. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ambisyon. Doon nakatago ang mga dokumento ng pagkilala sa akin ni Don Basilio bilang kanyang legal na anak at ang mga ebidensya ng kanyang mga lihim na ari-arian sa ibang bansa.
Do you have a deal? Isang mapanganib na kasunduan sa isang estrangero na may sariling maitim na motibo. Ngunit alam kong wala akong ibang pagpipilian sa ngayon, kundi ang tanggapin ang kanyang kamay upang makalabas sa hukay na ito. Bago pa ako makasagot, lumapit si Esther ng mas malapit sa rehas. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso at puno ng pagmamadali. Decide now, Theodora. Dahil kung hindi mo tatanggapin ang alok ko ngayon, bukas ng umaga ay tuluyan ng ililipat ni Leandro ang ancestral house ng pamilya mo sa ilalim ng pangalan niya gamit ang teking dokumento ng prenda na pinirmahan ni Felisa. You will lose your mother's legacy before you can even step out of this cell. Napatitig ako sa kanya habang ang lamig ng katotohanan ay muling gumapang sa aking katawan. Ang oras ay hindi ko kakampi at ang aking mga kaaway ay mabilis na kumikilos upang ubusin ang lahat ng mayroon ako. Tumayo si Esther at kinuha ang kanyang bag, iniwan sa akin ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila ba isang paalala ng kanyang kapangyarihan at ng gupit na linyang kailangan kong tawirin. I'll wait for your answer until tonight, Theodora. Don't let your pride destroy what's left of your family. Habang siya ay naglalakad palabas, ang amoy ng lavender at ng kanyang mamahaling pabango ay nanatiling nakasabit sa malamig at mabahong hangin ng silid pulong. Tila ba, isang patunay na ang digmaang ito ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. Nakalabas ako ng presinto ng sumunod na hapon matapos maiproseso ang aking piyansa sa pamamagitan ng lihim na pondo na ibinigay ni Esther. Habang humihinga ako ng sariwang hangin sa labas ng gusali, tiningnan ko ang maulap at tila nagbabantang kalangitan ng Maynila. Ang init ng hapon ay pilit na yumayakap sa aking balat. Ngunit ang aking puso ay nananatiling kasing lamig ng semento sa loob ng aking naging selda. Malaya na ako sa pansamantala. Subalit alam kong ang tunay at mas malupit na digmaan ay ngayon pa lamang magsisimula upang bawiin ang aking dangal at ang ancestral house ng aking pamilya. Ipinatawag ko si Mila sa isang maliit at tahimik na kapilya sa dulo ng isang makitid na kalye sa Intramuros, malayo sa mga mata ng media at ng pamilya de los Reyes. Ang amoy ng natutunaw na kandila, ang mabangong usok ng kamangyan, at ang lumang kahoy ng mga upuan ay nagbigay ng isang pamilyar, ngunit napakalungkot na pakiramdam sa aming pagtatagpo. Ilang sandali pa, pumasok si Mila na may kasamang nanginginig na mga hakbang. Ang kanyang muka ay maputla, may malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at punong-puno ng takot at labis na kahihiyan. Pagkakita niya sa akin na nakatayo malapit sa altar, hindi na siya nakapagsalita at agad siyang napaluhod sa malamig na sementong sahig ng kapilya. Ate Theodora, patawarin mo ako. Humihikbi niyang wika habang tinatakpan ng kanyang muka gamit ang kanyang mga kamay na tila ba hiilahin niya ang aking awa patungo sa kanyang basang mga pisingi. 5 punto, 1 punto, 1 punto, 2 punto, 4. Wala akong ibang pagpipilian ng mga oras na yun. Si Tonton, lumalala ang congenital heart disease niya. Sabi ng doktor sa Singapore, kung hindi siya maoperahan sa loob ng 2 buwan, maaari siyang mamatay anumang oras. Doña Remedios paid the initial deposit and promised to cover the rest of the surgical expenses. But in exchange, I had to give her the security keys. Kung hindi ko ginawa, sabi niya, ay ipapakansela niya ang slot ni Tonton sa ospital at titiyaking walang ibang tatanggap sa kanya. Tiningnan ko ang aking pinsan nang may malalim na kirot sa aking dibdib. Si Mila ay hindi lamang isang empleyado o kasama sa trabaho. Siya ang itinuturing kong kapatid mula pa noong aming kabataan. Ngunit sa halip na saktan siya, sumigaw ng galit o magbato ng mga masasakit na salita, dahan-dahan ko siyang itinayo mula sa kanyang pagkakapaluhod gamit ang aking nanginginid ding mga kamay.
Inilabas ko ang isang puting sobre mula sa aking bag at inilagay ito sa kanyang nanginginig na mga palad. Ito ang kumpirmasyon ng bank transfer mula sa aking lihim na trust fund sa Singapore na binuo ko taon na, ang nakalilipas para sa mga emerhensya ng ating pamilya. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit seryoso, walang kahit anong bahid ng pot. Sapat na ang pondong yan para sa buong operasyon ni Tonton at sa kanyang post-surgery recovery. Ibinibigay ko ito ng walang anumang kondisyon o kapalit dahil ang pagmamahal ko sa aking pamangkin ay walang kinalaman sa ginawa mong pagtataksil sa akin. Napatitig sa akin si Mila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at labis na kahihiyan na tila ba mas masakit pa ang aking kabutihan kaysa sa anumang sampal na maari kong ibigay sa kanya. Dahan-dahan ko siyang hinila para sa isang mahigpit na yakap. Ito ang huling yakap ng aming pinagsamahang kapatiran. Isang mahigpit na yakap na nagpaparamdam ng aking pagpapatawad bilang kanyang pamilya. Ngunit may kasama ring pagtatapos ng aming lumang tiwala bilang magkasosyo sa kumpanya. Alam kong pagkatapos ng araw na ito, hindi na kami kailanman mabalik sa dati nating pagsasamahan. Inilayo ko ang aking katawan at tumitig sa kanyang mga mata nang may kasamang matigas at malamig na katarungan. Patawad na kita bilang aking pinsan, Mila. Ngunit, kailangan mong paikumpisal ang lahat ng ito sa batas. Kapag dumating ang takdang panahon sa korte, kailangan mong tumayo at ipatotoo ang pamamilit at suhula na ginawa sa iyo ni Doña Remedios. You have to face the consequences of tampering with our server logs. Tumango si Mila habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha ng pagsisisi sa kanyang mga pisingi. Gagawin ko, ate. Kahit makulong ako, gagawin ko para sa'yo at para patunayan na nagsisisi ako. Naglakad ako patungo sa pinto ng kapilya nang hindi na siya muling milingon. Bago ako tuluyang lumabas sa mainit na hangin ng Maynila, huminto ako ng isang saglit upang tingnan ang maliit na krusipiho na nakasabit sa altar, ang tanging tahimik na saksi sa aming pag-uusap. Inilabas ko ang aking telepono mula sa aking bag at isang mabilis na notification ng balita ang lumitaw sa aking screen. Breaking news! De Los Reyes Shipping Corporation officially announces the grand commercial launch of their new maritime cybersecurity system, Bantay Dagat, in 3 days. Napakapit ako ng mahigpit sa aking telepono habang ang aking puso ay muling bumalik sa kanyang malamig at kalkuladong estado ng laban. Ngunit sa gitna ng aking nag-aapoy na galit, isang malaking katanungan ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Paano nalaman ni Doña Remedios ang tungkol sa lihim na kondisyon ng anak ni Mila, gayong napakapribado ng mga medical na record ng bata, at taming kaming 3 lamang ng doktor ang nakakaalam nito? Sino ang nag-leak ng impormasyong iyon sa kanila upang magamit na panakot laban sa amin? Isang maliit, maalikabok na silid sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa Quezon City ang maging bagong kuta ng aming laban. Walang malalaking salamin, walang malalambot na upuan, at walang mamahaling kape tulad ng dating opisina ko sa Bonifacio Global City. Ang taning naroroon ay 5 lumang lamesang kahoy na may mga gasgas, ilang upuang plastik at ang amoy ng lumang papel at basang semento. Dito ko tinipon ang 5 matatalas na babaeng inhinyero na dating tinanggal ng pamilya de los Reyes dahil sa pagtanggi nilang manahimik at magsinungaling para sa kanila. Sa kabila ng kahirapan, nakita ko sa kanilang mga mata ang nag-aapoy na pagnanais na bawiin ang kanilang dangal. Upang simulan ang aming mahabang gabi ng pagtatrabaho, bumili ako ng isang supot ng mainit na pandesal mula sa panaderya sa tapat ng kalye at nagtimpla ng kape sa mga lumang basong plastik. Sama-sama kaming naupo sa ibabaw ng mga sirang lamesang kahoy. Pinaghahati-hatian ang simpleng pagkain habang nagpapalitan ng mga ideya.
Ang simpleng tagpong yon, sa gitna ng init at alikabok, ay nagbigay sa akin ng isang pamilyar, ngunit napakainit na pakiramdam ng tunay na pagkakaisa na matagal kong hindi naramdaman sa piling ni na Leandro. Sa gitna ng aming pag-uusap, bumukas ang pinto at pumasok si Mang Pedro, ang matandang mekaniko at pinagkakatiwala ang tauhan ng aking ama noong siya ay nabubuhay pa. May dala siyang isang lumang karton na kahon na puno ng alikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa matinding emosyon. Teodora, iha, wika ni Mang Pedro habang maingat na inilalapag ang kahon sa lamesa. Mula nang mabalitaan ko ang nangyari sa simbahan, alam kong kakailanganin mo ito. Ito ang mga orihinal na talaan at notebook ng disenyo ng iyong ama noong binuo nila ang unang bersyon ng Bantay Dagat. Makikita rito na ang ama ni Catalina, si Engineer Alvarado, ang kasama niya sa bawat pagsubok. Sila ang nagmamay-ari ng disenyong ito, bago ito puwersahang kinuha at binura ng ama ni Leandro na si Don Basilio. Dahan-dahan kong binuklat ang mga lumang pahina na may kupas na tinta. Ang bawat guhit at kalkulasyon ay naglalaman ng katotohanan na matagal nang ibinaon ng mga De Los Reyes upang mapanatili ang kanilang huwad na reputasyon. Ito ang huling piraso ng puzzle na magpapabagsak sa kanila at ang susi upang gisingin si Catalina mula sa kanyang bulag na hunto. Kinuha ko ang aking telpono at tinawagan si Esther upang isakatuparan ang aming susunod na estratehiya. Esther, it's time. Wika ko nang sumagot siya sa kabilang linya. Magpakawala ka na ng balita sa mga mamamahayag sa daungan. Sabihin mo na may isang malaking dayuhang korporasyon mula sa Europa na handang magbayad ng bilyong piso upang bilhin ang eksklusibong karapatan sa Bantay Dagat. We need to make them greedy, and more importantly, we need to make them panic. Narinig ko ang mahinang tawa ni Esther sa kabilang linya. Ang kasakiman ni na Leandro at Doña Remedios ang magiging pinakamabilis nilang daan patungo sa bitag, Teodora. I'll make sure the rumor spreads like wildfire before tonight ends. Pagkatapos ng tawag, nagtungo ako sa ospital upang bisitahin ang aking ina. Ang silid ng ICU ay tahimik. Tanging ang tunog ng monitor ng kanyang puso at ang banayad na hangin mula sa ventilator ang gumabasag sa katahimikan. Nilapitan ko si Doña Amparo. Hinawakan ang kanyang kulubot at malamig na kamay na may nakakabit na mga tubo. Mama, bulong ko habang pinipigilan ang aking mga luha. Isinasa isip ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa akin. Malapit na nating mabawi ang ating ancestral house. Hindi ko papayagang makuha nila ang huling alaala ni Papa. Babalik tayo sa bahay natin, pangako. Habang nakahawak ako sa kamay ng aking ina, biglang tumunog ang aking telepono mula sa aking bulsa. Isa ito sa mga inhinyero ko sa opisina sa Quezon City. Ang boses niya ay nanginginig sa kaba at takot. Ate Teodora, may nagtatangkang pumasok sa ating pribadong backup server kung saan nakatago ang master key ng Bantay Dagat. Mabilis ang kanilang pag-hack, parang alam nila kung saan hahanapin ang butas. Ngunit, may mas malalang problema. Pautal-utal niyang wika. Ano yun? Tanong ko habang dahan-dahang lumalayo sa kama ng aking ina. Nakatrace ang IP address ng hacker, ate. Ang ginagamit nilang device ay kasalukuyang nakakonekta sa pampublikong wifi ng ospital kung saan ka naroroon na yun. May kasama ka dyan sa loob, ate. Napatigil ako sa aking kinatatayuan habang dahan-dahang gumagapang ang isang malamig na takot sa aking likuran. Tumingin ako sa paligid ng tahimik na pasilyo ng ospital sa pamamagitan ng salaming bintana ng silid. Alam kong ang kalaban ay mas malapit sa akin kaysa sa inaasahan ko. Agad kong hinarangan ang tangkang pag-hack sa pamamagitan ng aking telepono bago pa sila makakuha ng kahit anong mahahalagang data.
gamit ang isang nakatagong decoy server na nagpapakita ng mga peking encryption code upang iligaw ang kanilang operasyon. Lumabas ako ng ospital ng mabilis at bumalik sa aming lihim na opisina sa Quezon City. Habang binubuksan ko ang pinto ng silid, sinalubong ako ng amoy ng mainit na pandesal na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang paalala na sa kabila ng lamig ng ospital at ng panganib na nakapaligid sa akin, hindi ako nag-iisa sa laban na ito na bawiin ang aking karangalan. Sa maranyang opisina ng De Los Reyes Shipping sa Bonifacio Global City, isang matinding pagtatalo ang kasalukuyang nagaganap sa pagitan ni Leandro, Catalina at Doña Remedios. Ang balitang pinakawalan ni Esther tungkol sa European Logistics Company na handang magbayad ng bilyong piso para sa aking patent ay tuluyang sumira sa kanilang kapayapaan at nagdala ng matinding takot sa kanilang mga puso. Kailangan nating ilunsad ang bantay dagat bukas na bukas din. Ang galit at nanginginig na tinig ni Doña Remedios na umalingaw-ngaw sa buong silid pulong. Nakarating sa akin ang balita na seryoso ang mga dayuhang iyon. Kapag naunahan tayo ng mga dayuhang iyon sa korte gamit ang mga kasunduan ni Teodora, mawawalan tayo ng karapatan sa software na magliligtas sa ating kumpanya. Pero mama, hindi pa natatapos ang huling pagsusuri sa server logs. Pag-aalangan ni Leandro, habang ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis sa takot na magkamali sa harap ng kanilang mga mamumuhunan. What if may naiwang tray si Teodora na magagamit niya laban sa atin? O baka naman natatakot ka lang dahil wala kang totoong alam sa pagpapatakbo ng sistem na ito. Uyam ni Catalina habang tinitingnan si Leandro ng may halong pagkasuklam. Ako ang pumirma sa mga opisyal na PR documents bilang pinuno ng komunikasyon. My father's name will be on the front page of every newspaper tomorrow as the co-creator. Hindi ko hahayaang masira ang pagkakataong ito dahil sa karuwagan mo. Mula sa aking maliit na opisina sa Quezon City, pinapanood ko ang digital traffic ng kanilang system sa aking computer screen. Ang aking mga kasamang inhinyero ay nakatitig sa kanilang mga monitor nang may matinding konsentrasyon, tinitiis ang init ng silid habang hinihintay ang eksaktong sandali na ikokonekta ng pamilya De Los Reyes ang ninakaw na software sa pambansang server ng National Port Authority. 5.3.2.2 Isang mensahe mula kay Esther ang pumasok sa aking telepono. The tracker has been successfully embedded into their database migration package during their security updates. They suspect absolutely nothing. All systems go. Sa telebisyon na nakasabit sa sulok ng aming silid, nagsimula na ang engrandeng press conference ng paglulunsad ng bantay dagat. Ginanap ito sa isang marangyang ballroom ng isang sikat na hotel, kung saan naroon ang mga kilalang mamumuhunan, opisyal ng pamahalaan at ang media ng buong Manila. Nakatayo sina Leandro at Catalina sa gitna ng entablado. Nakataas ang kanilang mga baso ng mamahaling champagne habang binabati sila ng lahat para sa pambihirang tagumpay ng paglika ng makabagong sistema ng seguridad sa daungan. Napangiti ako ng bahagya habang pinagmamasdan ko ang nakangising mukha ni Leandro sa screen ng telebisyon. Isang marahan, tahimik at banayad na ngiti na naglalaman ng matinding katiyakan, alam kong ang bawat segundo ng kanilang wad na kaligayahan ay dahan-dahang naglalapit sa kanila sa kanilang sariling kapahamakan. Handa na ang beacon, Ate Teodora! Wika ng aking pangunahing inhinyero habang nakaturo sa screen na nagpapakita ng kanilang database migration. Dahan-dahan kong inilagay ang aking daliri sa ibabaw ng pangunahing keyboard. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa aking paningin habang maririnig ko ang marahang paghinga ng aking mga kasama sa silid.
Sa sandaling ikonekta nila ang system sa pambansang server, pinindot ko ang aking daliri sa keyboard upang i-activate ang nakatagong tracker na magtatala ng bawat hindi otorisadong paggamit ng aking patent ng pamilya De Los Reyes. Ngunit, bago pa man matapos ang live demonstration ni Catalina sa harap ng mga mamumuhunan, biglang nagbago ang kulay ng malaking screen sa entablado ng hotel. Isang matalim na pulang babala ng unauthorized external access ang sumabog sa screen, na sinundan ng sunod-sunod na system logs na nagpapakita na may ibang puwersa na pilit na pumapasok sa kanilang system. Napatitig ako sa aking sariling monitor nang may pagtataka. Hindi yon galing sa aking beacon. May ibang tao na may hawak na impormasyon tungkol sa aking system, at bago pa man magsimula ang paglulunsad, may nagpadala ng isang lihim na email kay Catalina na naglalaman ng eksaktong babala tungkol sa aking nakatagong beacon. Ang pulang ilaw ng babala sa aking monitor ay sumasalamin sa aking mga mata habang pinagmamasdan ko ang mabilis na pag-usad ng digital na pagkaparalisa sa sistem ng pamilya De Los Reyes. Ang liwanag na iyon, na tila ba isang pulang anino sa dilim ng aming silid, ay ang hudyat na ang aking nakatagong bug ay tuluyan ng kumalat sa pambansang server ng National Port Authority. 5.3.2.7.2 Sa loob ng server room ng De Los Reyes Shipping Corporation sa Manila South Harbor, ang kapaligiran ay puno ng matinding kaguluhan at takot. Ang mga malalaking monitor doon ay nagpapakita ng sunod-sunod na system failure logs, habang ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog mula sa mga galit na opisyal ng pamahalaan at mga may-ari ng mga barkong na antala. Higit sa 50 dambuhalang sasakyang pandagat ang kasalukuyang nakatambak sa Manila Bay, hindi makapasok o makalabas dahil paralisado ang buong database ng daungan. Ayusin ninyo ito! Sabi ninyo ayos ang lahat! Ang pasigaw na utos ni Leandro sa kanyang mga natatarantang inhinyero, habang ang kanyang mamahaling Amerikana ay basa na ng pawis dahil sa takot na mabigo sa harap ng pamilya at ng publiko. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay maputla sa galit habang nakatitig sa mga pulang ilaw ng server. Nang walang anumang babala, dumapo ang palad ni Doña Remedios sa pisngi ni Leandro, na lumika ng isang matalim na lamat sa wad nilang kapayapaan at nagpabago sa mukha ng kanyang anak. Walang kwenta, ang galit na wika ng matanda habang nanginginig ang kanyang mga labi. Sabi mo ay ligtas ang software na nakuha mo kay Chodora. Bakit na yun ay nakaparalisa ang buong operasyon ng ating mga daungan? Mama, hindi ko kasalanan ito. Mabilis na pagtatanggol ni Leandro habang hinahawakan ang kanyang namumulang pisngi at itinuturo si Catalina. Si Catalina ang nagmadali. Siya ang nag-insist na ilunsad ang system dahil sa kanyang blind ambition na ilagay ang pangalan ng kanyang ama sa mga pahayagan. What did you say? Galit na sigaw ni Catalina habang tinitingnan si Leandro ng may matinding pagkasuklam. You wanted this patent, Leandro? Ginusto mo ito dahil nilustay mo ang pondo ng kumpanya sa online gambling. At nayon ay ako ang isasabit mo rito sa kapahamakan ito. Habang nagkakasira ang pamilya De Los Reyes, bumalik ako sa aming tahimik at simpleng opisina sa Quezon City upang ipagpatuloy ang aming pagmamanman. Kumuha ako ng isang tasa ng mainit na chamomile tea at marahang humigop dito habang nakikinig sa galit na boses ng reporter sa telebisyon na nagbabalita sa labas ng South Harbor. Ang bawat oras na lumilipas na walang galaw ang mga barko ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ng multa para sa pamilya De Los Reyes. Ang aking plano ay isinasagawa ng walang kahit anong bawas, isang malamig, ngunit napakaswal na katarungang gumuguhit sa aking kapaligiran. Isang tawag mula kay Esther ang pumasok sa aking telepono. At nang sagutin ko ito, narinig ko ang kanyang boses na puno ng matinding kasiyahan at katuwaan. Chodora! Complete disaster na sa South Harbor. They are losing hundreds of millions of pesos as we speak.
Wala silang magawa, kundi panoorin ang pagbagsak ng kanilang mga stock sa merkado. Napatigil ako ng isang saglit habang hawak ko ang aking tsaa. Ang tinig ni Esther ay hindi lamang tunog ng isang kakampi na ng tagumpay. Ito ay puno ng isang matalim at halos mabaliw na katuwaan. Isang personal na poot na tila ba nagnanais na sunugin ang buong pamilya de los Reyes hanggang sa maging abo. Bakit tila masaya si Esther nang marinig ang balita ng pagkaparalisa ng dauman, higit pa sa inaasahang reaksyon ng isang simpleng kakampi na nais lamang makuha ang kanyang bahagi sa mana? Sino ba talaga siya? At ano ang kanyang tunay na motibo laban sa kanila? Theodora, are you still there? Tanong ni Esther sa kabilang linya nang mapansin ang aking katahimikan. Yes, I am here. Sagot ko nang may malumanay na boses. Let them bleed, Esther. Hayaan natin silang masunog sa sarili nilang kasakiman. Pagkababa ko ng telepono, nakita ko sa telebisyon na si Attorney Felisa ay nag-post ng isang opisyal na pahayag. Pilit na pinatatahimik ang media, ngunit nabigo siya dahil sa galit ng mga manggagawa at ng publiko. Ang chat section ng live stream ni Aling Cora ay punong-puno na rin ng mga sumasabog na komento laban sa pamilya de los Reyes. Nagpapakita na ang kanilang kapangyarihan ay dahan-dahan nang naglalaho. Habang nakatitig ako sa monitor, biglang nagbago ang aking telepono at nagpakita ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng walang imik. Tanging ang aking marahang paghinga ang bumabasag sa linya ng komunikasyon. Theodora, please. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, natatakot at humihingal. Ito ay boses ni Catalina. Help me! Nalaman ni Doña Remedios na hawak ko ang mga dokumento ng aking ama. She is going to make me the scapegoat for this port crisis. Felisa is drafting a police report pointing all the hacking blame to me. Please, let's meet before they lock me up in jail. Ang tunog ng malamig na hangin na umihihip sa loob ng lumang bodega malapit sa pantalan ay tila ba isang malungkot na melodya ng nakaraan. Ang lugar na ito, na puno ng mga kalawanging kadena, mga lumang kahon ng kargamento at amoy ng maalat na dagat, ang pinili kong tagpuan upang harapin ang babaeng naging kasangkapan sa aking pagbagsak. Ilang sandali pa, pumasok si Catalina Alvarado. Balot na balot ang kanyang ulo ng isang madilim na bandana upang itago ang kanyang mukha mula sa mga mata ni Leandro at Doña Remedios. Ang kanyang nanginginig na mga hakbang at ang madalas na paglingon sa kanyang likuran ay nagpapakita ng matinding takot na kasalukuyang nagpaparalisa sa kanyang sistema. Pagkakita niya sa akin, kasama si Mang Pedro na nakatayo malapit sa isang malaking kahon na gawa sa kahoy, napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Ipinatong ko sa ibabaw ng kahon ang mga lumang dokumento ng disenyo na ibinigay sa akin ni Mang Pedro. Bakit mo ako pinapunta rito, Theodora? Ang tanong ni Catalina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Sabi mo ay tutulungan mo ako. Felisa is preparing the police report right now. Isasakay nila ako sa kotse at ipapakulong para sa port paralysis na ito. Tumingin ako sa kanya ng may malamig, ngunit kalmadong muka. Tutulungan kita, Catalina, ngunit kailangan mo munang tanggapin ang katotohanan. Ang galit na mayroon ka sa aking pamilya ay itinanim lamang sa iyo upang maging kasangkapan ka ng mga de los Reyes. Lumapit si Mang Pedro. Hawak ang isang makapal na notebook ng disenyo na may kupas na mga pahina. Iha, malumanay na wika ng matanda. Ang ama mo na si Engineer Alvarado ay isang tapat at napakatalinong tao. Ngunit hindi ang pamilya Villarreal ang sumira sa kanyang reputasyon. Si Don Basilio de los Reyes ang nagnakaw ng kanyang orihinal na disenyo at gumawa ng pekeng ebidensya ng plagiarism upang pilitin siyang pumirma sa isang non-disclosure agreement. At nang subukan ng ama ni Theodora na tulungan siya,
Pareho silang hinarangan at binura ni Don Basilio sa kasaysayan ng kumpanya. Hindi totoo yan! Sigaw ni Catalina habang mabilis na umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisingi. Sabi ni Doña Remedios sa akin, ang ama ni Teodora ang nagnakaw ng blueprint at nagsumite nito sa pambansang ahensya upang suluhin ang karangalan. Tingnan mo ang pirma sa likod ng dokumentong ito, Catalina. Sagot ko habang itinuturo ang huli pahina ng kasunduan. Yan ang pirma ni Don Basilio, kasama ang paglilipat ng pondo sa isang lihim na account na ginamit upang suhulan ang mga opisyal na nag-imbestiga sa iyong ama. Napatitik si Catalina sa dokumento. Ang kanyang buong mundo ay tila ba dahan-dahang gumuguho sa kanyang harapan habang binabasa ang bawat kataga. Ang lahat ng kanyang hantu, ang kanyang mga sakripisyo at ang pakikipagsabuatan niya kay Leandro ay binuo lamang pala sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng bodega, humihikbi ng walang patid dahil sa sakit ng katotohanan. Inilabas ko ang isang malinis na panyo mula sa aking bag at dahan-dahang iniabot ito sa kanya, habang marahan ko siyang tinitingnan ng may malalim na emosyon. Ang simpleng tagpong yon, sa gitna ng kadiliman ng bodega, ay nagpakita na sa kabila ng digmaang ito, may puwang pa rin para sa tunay na pag-unawa at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. I am offering you a choice, Catalina. Wika ko ng may matatag na tinig sa wikang Taglish. I will restore your father's name. Ipapasok ko muli ang kanyang pangalan bilang co-inventor ng bantay dagat sa opisyal na patent ng gobyerno. Ngunit, kailangan mong panagutan ang mga ginawa mo. Tutulungan mo akong pabagsakin si Doña Remedios sa pamamagitan ng pagtestigo sa korte. Kahit na nangangahulugan ito, nahaharapin mo rin ang parusa ng batas. Pinunasan ni Catalina ang kanyang mga luha gamit ang panyong ibinigay ko. Tumingin siya sa akin. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas at malinaw na determinasyon na hango sa pagbawi ng dangal ng kanyang ama. Gagawin ko, Theodora, naninginig niyang wika, habang binubuksan ang kanyang bag at inilalabas ang isang folder ng mga dokumento. Ito ang kopya ng lihim na kontrata. Si Doña Remedios at si Felisa ang nag-utos na pekiin ang pirma ng ina mo upang ipasok ang inyong ancestral house sa isang peking mortgage. Ginamit nila ang isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Leandro upang iproseso ang pera. Kinuha ko ang folder ng may matinding lamig sa aking puso. Narito na ang huling ebidensya na kailangan ko upang bawiin ang aming bahay at tuluyang tapusin ang karera ni Felisa bilang abogado. Sa tabi ko, hawak pa rin ni Mang Pedro ang isang lumang larawan ng ama ni Catalina at ng aking ama noong sila ay magkasama pa sa trabaho. Ngunit, nang ibalik ko ang aking tingin sa larawan, napansin ko ang isang bagay sa likod nito. May isang sulat kamay na nakasulat sa kupas na papel na tila ba naging burana ng panahon? Para sa ating tagumay, F.A. ang nakasulat doon ng may maliliit na titik. Napatitig ako sa inisyal na iyon, F.E.Y. Attorney Felisa Ariola. Ibig sabihin, bago pa man mamatay ang aking ama, si Felisa ay kasabwat na ni Don Basilio upang ipagkanulo ang aming pamilya. Ang pagtataksil na ito ay hindi lamang nagsimula kay Leandro. Ito ay isang lason na matagal nang gumagapang sa aming buhay mula pa sa nakaraang henerasyon. Bago pa ako makapagsalita ng higit pa tungkol sa aking natuklasan, hinawakan ni Catalina ang aking kamay ng may matinding kaba. Teodora, kailangan mong kumilos ng mabilis. Bulong niya habang humihingal sa takot. Bago ako umalis sa bahay ng mga De Los Reyes kanina, narinig ko si Doña Remedios na nag-uutos kay Felisa. Sabi niya ay ihanda na ang lahat ng likidong ari-arian ng kumpanya upang ilipat sa isang offshore account sa Switzerland na yung gabi. Kapag nagawa nila yon, tatakas sila sa ibang bansa at iiwan akong mag-isa
upang harapin ang pambansang kaso na ito. Upang mapigilan ang tangka nilang pagpapatakas ng mga pondo patungong Switzerland ngayong gabi, ginamit ko ang tulong ni Esther at ang amin na itagong tracker upang ilock ang system ng kanilang bangko. Paralisado na ang buong South Harbor, nakapila ang mga dambuhalang barko sa Manila Bay, at ngayon ay tuluyan na rin silang naubusan ng pondo para makatakas. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang harapin ako. Bumukas ang pinto ng aking maliit na opisina sa Quezon City at pumasok sina Doña Remedios at Leandro nang may kasamang matinding galit at desperasyon. Ang mukha ng matanda ay halos kulay abo na sa takot, habang si Leandro ay tila ba isang basang sisiw na hindi malaman kung saan titingin. Ang kanilang dating mapagmataas na tindig ay tuluyan ng napalitan ng bigat ng paparating na pagkabangkarote. Walang utang na loob! Ang pasigaw na bungad ni Doña Remedios habang itinuturo ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Akala mo ba ay matatakot mo kami sa ganitong maruming laro, Teodora? Isang utos ko lang sa aming mga koneksyon sa gobyerno ay maaari kitang pabalikin sa kulungan. Tumingin ako sa kanya ng may ganap na katahimikan. Walang galit sa aking mga mata. Tanging ang lamig ng isang taong alam na hawak niya ang leeg ng kanyang kalaban. Inilapag ko ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Pumirma kayo rito? O panuuri ninyong maging abo ang inyong imperyo sa loob ng susunod na 12 oras. Ang aking boses ay malumanay, ngunit bawat kataga ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ito ang kasunduan para sa pansamantalang paglilipat ng kontrol sa daungan at 30% ng inyong mga shares sa aking pangalan. Sa sandaling pumirma kayo, ibibigay ko ang pansamantalang susi upang maibalik ang operasyon ng South Harbor. Teodora, please. Biglang lumuhod si Leandro sa maalikabok na sementong sahig ng aking opisina. Hinawakan niya ang aking binti habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Pilit na ginagamit ang kanyang huwag na emosyon upang makuha ang aking awa. Pinilit lang ako ni Mama na gawin ang lahat ng ito. I still love you, baby. Iiwan ko si Catalina. Hindi ko siya papakasalan. Magsumula tayo muli, please. Iligtas mo lang ako sa mga kasong ito. Tiningnan ko siya ng may matinding pagkasuklam. Ang lalaking inakala kong magiging katuwang ko sa buhay ay isa lamang palang henyat na handang ibenta ang sarili niyang ina at ang kanyang magiging anak upang iligtas ang kanyang sariling balat. Mabilis kong hinila ang aking binti palayo sa kanyang pagkakahawak. Tumayo ako mula sa aking upuan at marahang ipinagpag ang tila ng aking palda kung saan dumapo ang kanyang mga nanginginig na daliri na tila ba nag-aalis ng isang malaking mansa o alikabok ng nakaraan. Ang dumi mo, Leandro, at ang dumi ng iyong mga kasinungalingan ay hindi na kailanman muling makakadapo sa aking buhay. Napatingin si Doña Remedios sa kanyang anak na kasalukuyang nakahandusay sa sahig at nakita ko sa kanyang mga mata ang matinding kahihiyan ng isang matriarch na napagtantong wala na siyang kapangyarihan upang kontrolin ang sitwasyon. Pumirma ka na, Remedios. Wika ko habang inilalagay ang pluma sa harap niya. Huwag mong hayaang ang huling alaala ng pamilya de los Reyes ay ang pagiging bilanggo dahil sa pambansang sabotahe sa ating mga pantalan. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang pluma. Sa loob ng ilang segundo ng nakakabining katahimikan sa silid, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pirma sa dokumento. Ang tunog ng kanyang nanginginig na pluma sa papel ay ang huling tunog ng kanilang pagbagsak na tila ba isang lamat na hindi na kailanman muling maibabalik sa dati. Nang mabilis silang umalis ng aking opisina, pumasok ang aking pangunahing ininjero na may kasamang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Ate Teodora, may mga reporter at kameraman na nakatambak sa labas ng gusali natin. Bulong niya. Dagsa sila.
tila ba may nagbigay sa kanila ng eksaktong oras at lokasyon ng pagpunta ni na Doña Remedios dito? Napakunot ang aking no. Paano nalaman ng media ang tungkol sa lihim na pagpupulong na ito, dayong kaming tatlo lamang at si Esther ang nakakaalam ng aking lokasyon? May isa pang manlalaro sa likod ng mga tabing na patuloy na gumagamit sa amin para sa kanyang sariling interes. Bago ko pa masagot ang aking inhinyero, tumunog ang aking telepono mula sa aking bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Binuksan ko ito at naramdaman ko ang mabilis na paghinto ng tibok ng aking puso. Ito ay isang larawan ng aking ina na natutulog sa kanyang higaan sa ospital at sa tabi ng kanyang ventilator ay may nakatayong isang nurse na may hawak na hiringgilya. Kasama ng larawan ang isang maikling text na may kasamang matinding banta. Isang maling galaw sa pulong ng mga shareholder bukas, Tidora, at tuluyan ng tatahimik ang ventilator ng ina mo. Choose wisely and keep your mouth shut. Bago pa man ako pumasok sa marangyang ballroom ng hotel sa Bonifacio Global City, kung ari ng pamilya de los Reyes ang pulong, alam kong hindi titigil si Doña Remedios sa kanyang maruruming laro. 5.3.1. Ngunit nagkamali siya sa pag-aakalang ang banta sa buhay ng aking ina ay sapat na upang ako ay lumuhod. 3 oras bago magsimula ang pagpupulong, sa tulong ng mga tapat na tao ni Mang Pedro, lihim ko nang inilipat si Doña Amparo sa isang pribadong ospital sa ilalim ng ibang pangalan. Ang larawang ipinadala nila sa aking telepono ay kuha mula sa isang lumang CCTV. At ang kasabwat na nurse sa ospital ay kasalukuyan ng inaaresto ng pulisya. Ang bawat hakbang ko ay plantsado, binuo ng may malamig na lohika at walang puwang para sa pagkakamali. Nayanig ang malalaking pinto ng ballroom nang puwersahan itong buksan ng aking pangkat ng mga tapat na pulis. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumaganap sa buong bulwagan, at ang mga muka ng mga shareholder na kasalukuyang nakikinig sa wad na ulat ng tagumpay ni Doña Remedios ay napalitan ng matinding gulat. Pumasok ako ng may tuwid na likod. Dahan-dahang itinutulak ang wheelchair ng aking ina na si Doña Amparo. Ligtas siya, gising, at nakatingin ng may buong tapang sa mga taong sumubok na sirain ang kanyang pamilya. Mula sa kanyang wheelchair, dahan-dahang pinisil ni Doña Amparo ang aking kamay. Ang marahang pagpiga na yon, na puno ng init at pagmamalaki ng isang ina sa kanyang anak, ay nagbigay sa akin ng isang napakalakas na kapangyarihan upang harapin ang huling altar ng katotohanan. Teodora, anong kabulastugan ito? Ang pasigaw na boses ni Attorney Felisa Ariola habang mabilis na lumalapit sa amin upang harangan ang aming daan. You are still facing corporate espionage charges. Wala kang karapatang manggulo sa pulong na ito. Ang tangi ng gugulo rito ay ang mga taong magnanakaw, Felisa. Ang aking malamig na sagot sa wikang Taglish habang iwinawagayway ko ang mga dokumentong nakuha ko mula kay Catalina. Tumayo sina Catalina Alvarado at Mila sa aking tabi. Inilabas nila ang mga orihinal na server log na nagpapakita ng pagnanahaw ng code, ang mga resibo ng suhulan na ibinigay ni Doña Remedios para sa operasyon ng anak ni Mila, at ang pekeng kontrata ng mortgage na may pekeng pirma ng aking ina. Ang bawat dokumento ay tila ba isang matalim na palaso na direktang tumama sa puso ng kanilang kasinungalinan. Mula sa gilid ng gulwagan, binuksan ni Aling Cora ang kanyang livestream. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang paninira sa akin ang kanyang ibinabalita. Ipinalabas niya ang kanyang sariling lihim na video kung saan huling-huli sina Felisa at Doña Remedios na nagpaplano ng aking pag-aresto sa simbahan upang pilitin akong isuko ang patent. Ginawa ito ni Cora upang iligtas ang kanyang sarili mula sa kasong kriminal bilang kasabwat. Ngunit ang chat section ng kanyang live ay tuluyan na sumabog sa galit ng publiko laban sa mga De Los Reyes.
Hindi pa natatapos ang kanilang gulat nang tumayo si Esther Alcantara mula sa hanay ng mga shareholder. Inilabas niya ang huling ulat ng audit na nagpapatunay na ginamit ni Doña Remedios ang pera ng pensyon ng libu-libong manggagawa ng kumpanya upang bayaran ang mga utang ni Leandro sa online gambling sa ibang bansa. 4.1.2.2 Ang karangalan ng pamilya de los Reyes ay tuluyan ng nadurog sa harap ng media at ng kanilang sariling mga mamumuhunan. Nang marinig ang opisyal na utos ng pag-aresto mula sa pangkat ng mga pulis, biglang sumigaw si Leandro nang may kasamang matinding takot at humihingal na boses habang pinupusasan ang kanyang mga kamay. "Chodora, mahal kita! Pinilit lang ako ni Mama na gawin ang lahat ng ito. Patawarin mo ako, baby. Please, magsimula tayo muli." Ang kanyang pagmamakaawa na puno ng nakakadiring kahinaan. Nilapitan ko siya ng may malamig na tingin. Inilabas ko ang singsing pangkasal na ibinigay niya sa akin, na itinago ko bilang ebidensya ng kanyang pagtataksil, at marahang inilagay ito sa kanyang nakapusang mga palad. "Anju teng yêu toy, Leandro." Ang aking boses ay naging kasing lamig ng yelo. "Anh chỉ yêu cảm giác được đứng cạnh thành công của tôi." Ngunit ngayon, ang tanging matitira sa'yo ay ang malamig na rehas ng kulungan. Inanunsyo ko sa harap ng lahat ng shareholders ang aking pagkuha sa kontrol ng mga daungan gamit ang aking 30% ng shares at ang kasunduan na pinirmahan ni Doña Remedios kagabi. Ngunit upang maiwasan ang pagkatanggal ng libu-libong inosenteng manggagawa, ipinasa ko ang 30% ng aking mga nakuhang shares sa unyon ng mga empleyado ng daungan. Ang katarungang aking nakamit ay walang pot, kundi isang matatag na pundasyon para sa mas magandang kinabukasan ng mga biktima. Habang nagkakagulo ang lahat, nakita ko si Esther na nakatayo sa sulok ng ballroom, nakangiti ng may kasamang kakaibang katuwaan. Napaisip ako, sino nga ba ang tunay na nagpundo sa trust fund ni Esther na naging dahilan upang makapasok siya sa kumpanya noong una gayong wala siyang sariling yaman? 4.1.3.2 Sino ang tunay na nagmamay-ari ng kapangyarihang nagpapatakbo sa kanya sa likod ng mga tabing? Habang ipinapasok si Doña Remedios sa sasakyan ng pulis sa labas ng hotel, huminto siya at tumingin sa akin gamit ang kanyang nanlilisik at nanginginig na mga mata. Lumapit siya ng bahagya at bumulong sa aking tainga ng isang pangalan na matagal nang pumanaw. Ang pangalan ng aking sariling ama. "Huwag mong isipin na natapos na ang lahat, Chodora." Ang bulong ng matanda na may kasamang mapait na ngiti. Si Don Basilio ay hindi ang tanging tao na nagnanais na mamatay ang ama mo noong nakaraan. Tanungin mo ang multo ng ama mo kung sino talaga ang taong nagpundo sa bantay dagat bago siya tuluyang binura sa mundo. Ang tunog ng sirena ng pulis ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa kalye, unting nawawala sa ingay ng trapiko ng Maynila. Ngunit, ang bawat kataga ng kanyang banta ay nanatiling nakasabit sa aking isipan. Ang marahang ihip ng hangin sa aming malawak na bakuran sa ancestral house ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak ng dapo at basang lupa pagkatapos ng ulan. Ang aming lumang tahanan na minsan nang sinubukan ng aming mga kaaway na agawin sa pamamagitan ng kasinungalingan ay ganap na naming nabawi mula sa bangko. Sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno ng mangga, dahan-dahang naglalakad ang aking ina na si Doña Amparo. Hawak ang aking kamay ng may kasamang higit na lakas kumpara noong mga nakaraang buwan. Unti-unti na rin siyang nakakapagsalita. Ang kanyang bawat salita ay tila ba isang munting himala ng paggaling pagkatapos ng matinding unos. Marami ang nagtatanong sa akin kung pinatawad ko na ba ang mga taong sumira sa aking buhay. Ang aking sagot ay palaging nananatiling simple at malinaw.
Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa lumang tiwala o pagpapanggap na walang nangyaring sugat. Pinatawad ko si Mila upang palayain ang aking sariling puso mula sa lason ng poot. Ngunit ang aming pagsasama sa kumpanya ay tuluyan ng natapos. Ang katarungan ay hindi nakikipagkompromiso sa kasalanan. Hinatulan ng korte si Leandro ng 12 taong pagkabilanggo ng walang piyansa dahil sa napatunayang corporate embezzlement at paglabag sa karapatan sa teknolohiya. Si Doña Remedios naman ay kasalukuyang nakapiit sa Women's Correctional habang nilalabanan ang kanyang lumalalang sakit sa puso na karatay sa isang maliit na higaan na malayo sa kanyang dating marangyang silid. Si Felisa Ariola ay tuluyan ng natanggalan ng lisensya bilang abogado, isang malupit na kabayaran para sa kanyang mga taon ng pagtataksil sa mga taong nagtiwala sa kanya. At si Mila ay binigyan ng probasyon ng korte at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang volunteer sa isang NGO na tumutulong sa mga pamilyang may mga anak na may malubhang sakit, habang ang kanyang anak na si Tonton ay ganap ng gumagaling sa Singapore mula sa kanyang matagumpay na operasyon. Si Esther Alcantara ay nagpasya na hindi na ituloy ang kanyang laban para sa mananang pamilya de los Reyes. Napagtanto niya na ang patuloy na paghahabol sa kanilang yaman ay magiging dahilan lamang upang maging katulad siya ni Doña Remedios, isang ahas na handang pumatay ng sariling kalahi para sa kapangyarihan. Bagamat hindi kami naging magkaibigan, tinanggap namin ang isa't isa bilang mga saksi sa katotohanan ng nakaraang henerasyon. Nakamit ko ang ganap na kapayapaan, hindi dahil sa pagbagsak ng aking mga kaaway, kundi dahil sa aking pagpapasya na huwag hayaang ang kanilang pagtataksil ang magdikta kung sino ako magiging sa hinaharap. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita nila akong nakatayo ng mas mataas, mas matatag at mas malaya sa gitna ng aking sariling tagumpay. Sa mismong simbahan sa Intramuros, kung saan ako inaresto, habang suot ang aking pangkasal, itinayo ko ang unang sangay ng Villarreal Tech Foundation. Isang programa para sa mga kabataang babae na nais mag-aral ng teknolohiya at cybersecurity, ngunit walang kakayahan sa buhay. Ang lugar na minsan nang naging simbolo ng aking kahihiyan ay ginawa kong altar ng pag-asa at bagong simula para sa susunod na henerasyon ng mga matatapang na kababaihan. Ang natunaw na ginto mula sa aking singsing pangkasal, ang singsing na ginamit ni Leandro at Doña Remedios upang subukang italya ko sa kanilang kasakiman, ay dahan-dahang hinubog at ginawang isang maliit na tansong plak na nakasabit sa pintuan ng pundasyon. Hinaplos ko ang malamig na tanso habang binabasa ang mga gintong titik na nakasulat doon sa ilalim ng init ng araw ng Maynila. Ang dignidad ay hindi ibinibigay ng iba, kaya hindi rin nila ito kayang bawiin. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ang banayad na hangin ng Intramuros na humahaplos sa aking muka. Ang bawat lamat ng nakaraan ay natakpan na ng isang mas matibay at mas makinang na kinabukasan. Wala na ang mga posas, wala na ang mga kasinungalingan. Tanging ang malawak na kalangitan ng Maynila na nag-aanyaya sa akin na magpatuloy sa paglipad ng may buong karangalan at kalayaan.